Magandang hapon sa lahat. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang Kabanata 4. Yun ay ang paglalahad, pagsusuri at ang pagpapakahulugan ng datos. So ang kabanatang ito ay tumatalakay sa pagsusuri at pagpapakahulugan ng mga datos na nakalap tungkol sa antas at kaalaman ng mga mag-aaral. Ang pagtatalakay ng mga sagot ay ibinatay sa pagkakaayos ng katanungan ng unang kabanata. Dito rin makikita ang pagbubuod ng mga nakalap na mga datos. Sa pagsagawa ng pananaliksik, mahalaga ang presentasyon ng mga datos dahil dito maipapakita ng mananaliksik ang ilang mahalagang impormasyon na nakalap sa mas sistematiko at maayos na paraan. Ayon kay Bernales 2006, tinutukoy ni Calderon at Gonzales noong 1973 sa kanilang aklat ang tatlong paraan ng maaaring gamitin ng mananaliksik sa presentasyon ng kanilang pag-aaral. So, may tatlong paraan ang paglalahad ng mga datos. Yun ay ang textual, tabular, at graphical na paglalahad. So, ang una ay ang textual. Ginagamitan ng mga pahayag o tinatawag na patalatang paraan upang maipakita ang resulta ng pagkalap ng mga datos. So, ang textual ay inilarawan sa mga datos na pahayag kasama sa timbang o talata ng bilang. So, may halimbawa tayo dito. Ito ay halimbawa ng textual na presentasyon. Then, ang pangalawa naman ay ang tabular. Ito ay sistematikong pagsasaayos ng mga pagkakaugnay ng datos. So, ang tabular na presentasyon ay isang sistematikong pagsasaayos ng magkakaugnay na datos, saan ang bawat kategorya ng datos ay may sariling hanay. So, parehas rin siya sa statistics nga table siya nga makita na to ang mga percentage sa mga kuan nga example. So, which is na adiri. So, ibutang lang ako diri. Then, ang pangatlo naman ay ang graphical na paglalahad. Layunin ng graph na maipakita ang mga pagkakaiba sa nakuhang datos. So, ang graphical na paglalahad ay isang visual na paglalahad ng mga datos na maipakita ng bilang ng pagbabago at pagkakaiba ng mga kuan. Like pagkakaiba niya sukad ato pag-una o sa karon nga kuan. Which is, ang example niya ay ang bar graph ay ginagamitan ng mga patayo at pahigang linya. Common ito sa mga paghahambing o comparative studies. So, murag i-compare siya ba nga kaninga to iga gamay pa ang ni gamit ani nga paan, and then pagkaron nga tuig nga like ni taas sa siya. Mo na ang bar graph. Dayon, ang sunod kay ang pie chart. So, parehas ra gyapon ni siya sa bar graph. Naaga po siya pamagat, legend at source. Dito ay hinati sa bawat bahagi ng kabuuan, which is circle siya. So makita pa nato diri nga nasa mga percentage. So mao na ang pie graph. Para sa gapon siya sa bar graph. Then ang sunod naman ay ang line graph. Ito ay madalas na ginagamit upang ipakita ang pagbaba o pagtaas ng mga halaga ng mga pangangailangan sa pagdaan ng panahon. So, ang common na halimbawa nito ay ang pagtaas ng presyo ng bigas. So, noong unang panahon, nung mga 90s or 2000s, which is, ang kilo sa bugas is gamay pa. Dili siya, kung i-compare na to siya sa karon nga tuig, which is 2024, itaas na gyud ang presyo sa bugas. So, pwede na to siya mabuhat. Pwede na to siya ikuan sa line graph. So, mao na ang line graph. Then, ang sunod kay ang pictograph. Ginagamitan ng mga larawan na nagre-representa sa isang produkto dahil dito ay madaling makita ng pagkakaiba. Ito ay madalas na ginagamit sa mga elementary.
Which is dali ra siya masabtan kay naa siya mga picture. So mo ni gamito nila para dali makasabot ang mga bata. Pero nagyapon ta example diri sa pictography. So yun lamang po ang aking ire-report ngay, I mean last na ni siyang report sa Kabanata 4. So ang next na po kay ang Kabanata 5. Bye.